Mga kabrady, honest question. Kung powerful talaga ang compounding, kung lahat ng bilyonaryo ay ginamit to, bakit parang hindi siya gumagana sa karamihan? Bakit ang daming may alam sa theory, pero konti lang ang nakakaramdam ng resulta? Hindi dahil kulang ka sa swerte, at lalong hindi dahil kailangan mo ng milyon para magsimula. Ang totoo, most investors are their own worst enemy. Pinapatay nila ang compounding bago pa ito mag-take off. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga silent killers ng yaman mo at kung paano mo babaguhin ang laro para tuloy-tuloy ang paglaki ng wealth mo. What's up, kabrady? Welcome back sa channel. Kung bago ka dito, I'm Investing Brady. Dito walang magic pill o instant yaman hacks. Ang ginagawa natin ay seryosong pag-build ng financial systems, step by step, brick by brick. Ang goal natin ay maging wealth architects, mga taong marunong magdisenyo ng kinabukasan nila at hindi lang basta umaasa sa hula. Kaya dito, we don't just dream, we build. Let's be real. Compounding feels like a scam sa unang 5 taon. Sa umpisa, parang walang nangyayari. Nag-iipon ka, nag-i-invest ka, di ba? Pero yung kinikita ng portfolio mo, parang pang-merienda lang. Nakaka-boring, di ba? Dito sumusuko ang karamihan. Kasi ang mindset natin, dapat linear ang growth. Pero ang compounding, backloaded yan. Ang totoong magic, wala sa simula, kundi pagkatapos ng mahabang panahon ng consistency at pagtitiis. Ang problema, hindi tayo sanay sa boring. Gusto natin ng action agad. Pero kung kaya mong tiisin ang boring years, doon ka makakakita ng extraordinary results. Compounding rewards, patience. Kung hindi mo siya sisirain, siya mismo ang mag-e-explode ng wealth mo sa future. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi yumayaman ng marami. Ang hilig nating mag-restart. Konting bad news sa ekonomiya, pull out agad. Hintayin ko muna mag-settle yung market. Brady, every time na ginagawa mo yan, nire-reset mo yung compounding clock mo. Parang nagtanim ka ng puno. Pagkausbong ng maliit na dahon, hinukay mo kasi ang bagal eh. Tapos, lilipat ka sa ibang lupa. Hindi yung lupa ang problema, Brady. Ang problema, hindi mo binigyan ng oras yung ugat na kumapit. Wealth doesn't grow by restarting. It grows by staying planted. Consistency beats impatience every single time. Investing is 10% math and 90% behavior. Compounding is emotionally uncomfortable. Masakit makita na red ang portfolio mo. Nakaka-pressure marinig na yung kakilala mo kumita raw ng malaki sa isang trend. Pero ang wealth architect hindi nadadala ng emosyon. Compounding doesn't reward your feelings. It rewards your discipline. Kung hindi mo kayang kontrolin ang emosyon mo, hindi mo mapapatakbo ang compounding engine mo. Numbers will guide you, but discipline will save you. Control your emotions and compounding will do the rest. Common mistake, chasing returns. Ngayon, dito tayo sa real estate. Next month, crypto naman. After a while, balik sa savings account. Akala mo active ka? Hindi. Napapagod ka lang. Ang compounding ay nangangailangan ng consistency at repetition. It loves boring systems, not excitement. Kung palipat-lipat ka ng strategy para kang tumatakbo sa treadmill, pagod ka na pero wala ka pa ring nararating. Wealth isn't built by chasing hype. It's built by staying the course. Ito ang hard truth. You cannot compound what you keep touching. Withdraw ko muna yung tubo. Adjust ko lang tong position ko. Brady, stop it. Ang trabaho ng isang investor ay magtanim, mag-alaga at higit sa lahat. Pabayaan lang itong lumago. Ang compounding ay parang apoy. Kung lagi mong hinahawakan o ginagalaw ang panggatong, hinding-hindi ito lalakas. Leave it alone.
The strongest fires don't need constant poking, they need time and steady fuel. Ganon din ang wealth. It grows quietly when you trust the process. Wealth grows in silence. The less you touch it, the stronger it burns. Trying to get rich fast is the fastest way to never experience compounding. Bakit? Kasi kapag nagmadali ka, kukuha ka ng sobrang taas na risk. At kapag natalo ka at na-wipe out ang kapital mo, tapos na ang laro. You can only compound if you survive. Ang pinakamayamang investors ay hindi yung may pinakamataas na returns every year, kundi yung mga hindi umalis sa laro sa loob ng 30 taon. The secret is not speed, it's endurance. Kahit average returns lang, basta tuloy-tuloy, mas malayo ang mararating kaysa sa mga nag-shortcut. Compounding is a marathon, not a sprint. Stay in the game and the game will reward you. So, ano ang pinagkaiba ng isang wealth architect? Hindi sila nag-iisip para sa susunod na buwan, nagdedesenyo sila para sa susunod na dekada. Gumagawa sila ng system na kahit tulog sila, kahit wala silang ginagawa, yung compounding clock nila ay patuloy na tumatakbo. Sila yung mga taong marunong mag-antay habang ang iba ay nagpapanik. Habang ang karamihan ay nag-chase ng hype, sila steady lang, nakafocus sa long-term design. Ang tunay na wealth architect, hindi lang nag-iipon ng pera, nag-iipon sila ng oras, disiplina, at systems na magpapatakbo ng yaman kahit wala na silang ginagawa. At ito mismo ang dahilan kung bakit ko sinimula ng Wealth Architect series. Sa episode 1, tinalakay natin ang foundation, the 10 laws of compounding. Hindi lang ito math formula. Ito ay mga batas ng scale, speed, reinvestment at automation. Kung gusto mong seryosohin ang pagbuo ng yaman, kailangan mong maintindihan kung paano gumagalaw ang mga batas na ito. Dahil kapag naiintindihan mo ang mechanics, hindi ka na basta umaasa sa swerte, nagiging intentional ang bawat galaw mo. This series is about designing wealth, not guessing it. At kung makuha mo ang foundation, lahat ng susunod na strategy ay mas magiging matibay. Brady, huwag mong hayaang maging theoretical lang ang kaalaman mo. Click the link sa description or panoorin mo yung episode 1 sa screen ngayon. Simulan nating idisenyo yung financial system mo na hindi mo kailangang i-restart bawat taon. Don't just be an investor. Be a wealth architect. This is Investing Brady. Remember, compounding doesn't reward the smartest. It rewards the one who stays. If nakatulong sa'yo ang video na to, like, subscribe, and share this sa tropa mong kailangan ng financial boost. No? Keep building, keep compounding. Kita-kits sa next video.